Alamat ng kulot. Alamat ng pares. Ano po, alamat ng gwapo niya. Ano po yan? Kasi palakwago. Ang alamat na ito ay malapit sa aking puso at mahigit 10 henerasyon nang pinapasa sa amin ang alamat ng Anong galing mong version na May kahati sa bawat From the top. kahit mga hindi ko kilala. Walang password. Sobrang daming comments. Maraming salamat sa lahat ng entry. Ang dami. Ang gaganda. Nakita ko yung effort. Ginawa na nating hanggang 20 yung score para mas malaki yung advantage nung most like comment eh. Alamat ng kulot. Anak, nay may nangaaway po sa akin na 3 kulot pero hindi ko namukaan. Nanay, basta pag nakita kang kulot, barilin mo. Kulang ng salita. Anak, naglalakad siya sa park at nakita niya ang unang kulot. Huli ka, wala ka nang kawala ngayon. Binaril niya ito. Anak, naglilibot siya sa palengke at nakita niya ang pangalawang kulot. Huli ka, Balbon. Binaril niya din ito. Kaso may pulis na humabol sa kanya. Nagtago siya sa palda ng nanay niya at tumingin siya sa taas. Nay, nakita ko na yung pangatlong kulot, nanay. Akala niya nasa labas ang pangatlong kulot. Barilin mo, nak. Marastong mag-ina na to eh. Binaril niya ang pangatlong kulot. The end. the end? Pero, may hinahanap ako eh. Asan yung alamat? Di ba alamat ba yun? Pwede. Alam ko na, kung ang ginawa niyang title dito, alamat ng Brazilian wax. Pwede na. Pwede. Para nakaligtas yung nanay, no? Pero congrats sa most like comment. Ang dami. Kung nanonood yung anime, makaka-relate kayo dito. Ito yung alamat ng pares Overlord. Dahil puro buto si Overlord, nilagay niya sa pares ang ibang buto at na-discover ang sarap ng bone marrow. Kaya naging pares Overlord. Sounds cool. Gusto ko to eh. Kasi parang ang ganda ng concept niya. Parang hindi siya kinopya halata. Di ba? Parang sariling isip niya lang na kinonect niya dun sa ano niya, sa hilig niya na manood ng anime. Nerd talaga yan. Tsaka mahilig ako sa pares. Tsaka sa Overlord, mahilig anak ng pangalan mo. Pangalan ng anak ko, Pangalan ng anak mo. galing sa Overlord. Ang alamat na ito ay malapit sa aking puso at mahigit 10 henerasyon nang ipinapasa sa aming angkan, ang alamat ng pinya. Si Pining ay nag-iisang anak ng pamilya Garcia. Bata pa lamang siya ay nawala na ang kanyang ama, kaya naman ay spoiled siya sa kanyang ina at tila prinsesa. Hindi siya tumutulong maghugas ng pinggan at hindi marunong maglagay ng password sa wifi. Isa siyang Beanie Stan. Si Beanie Mika ang kanyang bias at buong araw siyang nakafollow sa social media o kaya naman nakikipag-away sa haters. Isa siya sa mga nagalit kay Sir Gavin. Isang araw nagkaroon ng malubhang sakit ang kanyang ina. Hindi makapasok sa trabaho o kahit makapagluto man lang. Ika naman ni Pining, "Big L mom, bad timing, no cup, FR. Sagot ng ina, "Pasensya ka na Pining, ngunit wala na tayong salapi at ikaw muna ang aking aasahan ngayon." Pining, "I need to chill, I need to glow up, I need swag. My birthday is coming up, I need the new Samsung Galaxy Z Fold 6. Ina, bombastic side eye. Sana nakikita mong mahirap lang tayo. Sana makita mong tambak na ang hugasan. Sana makita mong nakakonect sa wifi natin ang mga kapitbahay. Sa iyong kaarawan, 33 ka na. Sana magkaroon ka na ng maraming mata." Pining, "Hot take so cringe mom. Okay, I guess. Yeah. Lumipas ang ilang araw na wala na lamang si Pining. Bumuti ang kalagayan ng kanyang ina at may nag-discovery prutas sa bakuran na tila ba ay puno ng mata. Tinawag niya itong pin niya. Like and subscribe.
Bago. Teka, ulitin mo yung sinabi mo pag-upload mo. From the top. Hindi, siya. Tsaka ngayon ko lang nalaman yung apelido ni Pining. Ang hirap lang doon eh. Dumami na yung mata niya. Kung lalabo ang mata niya, mahal yun. Dami. Ilang LEDs yun. Eh kung magka-Sharingan siya, edi immortal siya. Oo nga, no? Sharingan is mga nerd talaga yan. Eh, uso na pala yung Samsung Z Fold nun. Isang linggo lang yan lumabas eh. Kada. Ang nananahimik ka, parang nagre-ready ka. Nag-ready to. Internalize. Ito yung kwento. Ito yung alamat niya. May isang bata na ayaw kumain ng gulay. Ulila na siya. Ang tanging nag-aalaga sa kanya ay ang kanyang ate na mahilig magluto ng tinolang manok. Kahit na alam niyang di kumakain ng gulay ang kanyang kapatid, kakainin lang ng bata ang manok at sasabihin niya, "Ang gulay te ay para sa'yo." Sa tuwing tinola ang nasa hapagkainan, ito ang kanyang sasabihin, ukol sa mga gulay, "Te, sa'yo to." Isang araw habang inakain o kinain ng ate ang kanyang mga tirang gulay, bigla na lang itong nabulunan at nasyobak. Namatay si ate. Dahil walang pera ang bata, dinagtad niya ang katawan at ginawang pataba sa kanilang taniman ng gulay. Brutal. Pwede ba dito ya? sa mga sumusunod na araw, may tumubong kakaibang tanim sa kanilang taniman at ang sabi ng bata ay, "Ang pangit naman ng halaman, si pangit ng ate ko." At pinangalanan niya ang kakaibang bunga ng pangit na halaman na sayote. Dark humor eh. Dark humor ba? Ang dilim. Naalala ko tuloy yung barkada ko. Kaklase ko siya ng college. Tinagtad niya yan. Hindi. Ang alamat ng wall-hanging self-adhesive perforated soap dish rack with drain. Noong unang panahon, literally sa bansang Hapon kung saan uso ang hot spring, sama-sama at sabay-sabay naliligo ang mga tao. May magkapatid na nagko-compete sa pagnenegosyo, paminsan-minsan nagyayabangan. Magkatabi lang ang business nila. Si ate ay may hot spring, resort, spa, ang isa naman kung ano-anong paninda. Ang mga lalagyan ng sabon noon ay nasa floor lang. Napansin ni ate na palaging may mga lalaking customer na pagkatapos magbanlaw ay mapapabili ng ointment or pain reliever sa store ng kapatid niya. Nag-investigate siya at nag-eavesdrop sa panlalaking side ng hot spring. Na-realize niya na lagi niyang naririnig, "Pakipulot yung sabon, bro." At lagi naman masusundan ng "Ah!" At after ay parang limp na maglalakad na papunta sa store. Na-realize niya na siguro nadadapa sila tuwing pinupulot ang sabon sa floor. Nakipag-collab siya sa kapatid niya para ma-develop ang wall-hanging self-adhesive perforated soap dish rack with drain. At sabay silang naging successful sa business. May mga tanong na pumasok sa isip ko dahil dito eh. May porsyento ka ba dyan? Nagla-live selling ka ba nyan? Anong tinutukoy mo sa username mo? Tsaka, kumain ka na ba? Ang haba ng title na ito. Mapapaisip ka, ano ba yun? Yun lang pala yung lagay ng sabon. Na-experience ko yung ganyan. Yung magpulot ng sabon? Nasa baba, tapos nilaglag yung sabon. Sabi, sino pupulot? Wala na lang nagsabon. Maganda yung pagkakagawa niya dito sa alamat na to. Hmm. Ang alamat ng problema. Noong 300 BC, may batang inggitero na si Adams. Lagi siya nagpapabili ng kung ano-ano sa mama niya kapag nakakita siya ng bagong laruan at pagkain sa mga kalaro niya. So, inggitero siya.
bili mo ako nun, ma. Bili mo ako niyan, ma. Hanggang sa isang araw, nabuisit na yung mama ni Atabs sa kanya. Nagpintig yung tenga ng mama niya dahil sa dami ng iniisip. Galit na galit siyang binubulyawan sa harap ng mga tao. Sabi ng nanay, "Naku, bata ka. Nakakapikon ka na. Puro ka bilima, problema. Sakit mo sa ulo." At pag alis na nga nila ay pinagchismisan sila ng mga tao na nakakita sa kanila. Sabi ng isang chismosa, "Ano daw yun?" Sabi ng pangalawa, "Ewan ko, di ko masyadong narinig, sakit daw sa ulo, nakakaasar, problema, problema." At ayun ang alamat ng problema. Ang alam ko naman nagsimula lang yun nung pinanganak ako eh. Bakit? Problem. Sabi lang ng doktoran, malaking problema to. Doon na imbento ang Pogi Problems. Ganda nung pagkakagawa actually nung alamat niya. Original din. No? Oo. Mahaba din to. Ano, uwang haba. Sensya na lang kung may lalakarin mo na. Ang alamat ng Kwago. Noong unang panahon ay may isang binata na tunay na mapagmahal sa kalikasan. Ang pangalan niya ay Tiago. Bilang pag-alala kay Tiago ay tinawag nilang Kwago ang ibon na hanggang ngayon ay bantay ng gubat sa magdamag. Very alam ka to. Yan yung mga alamat na mabibilib ka sa lolo mo nung bata ka. Pero paglaki mo, ma-realize mo tinacharot ka lang. Makatulog ka lang, no? Tsaka kinabahan ako dyan sa alamat ng Kwago. Kala ko alamat ng gwapo. Sabi ko, ako ba yan? Kasi yung pala Kwago, kaya parang, ay nga akong maluwag eh. Kano pinagkakalat ka na, no? Okay. Alamat ng deodorant. Si Sawat ay may kasintahan na mahilig sa larong basketball. Na nagngangalang Dio. Si Dio ay magaling sa sport, subalit siya ay may diferensya sa pang-amoy. Siya ay may idol na basketball player na si Doran. Tinaas ni Dio ang kanyang kamay at may naamoy si Sawat na di ka nais-nais. Siniksitan niya si Dio subalit ito ay masyadong busy kakanood kay Doran. Kaya sumigaw siya ng malakas ng Dio! Sabay, sigaw, Doran! Para makuha ang atensyon ng pinata. At hinila niya palayo ang mga kaibigan at sinabi, naaamoy niya, buti na lang si Sawat ay parating may dalang tawas. Dahil siya ay may amoy din. Kaya simula noon, tuwing naaamoy niya ang kasintahan, siya ay sumisigaw ng deodorant na secret code nilang dalawa na kalaunan ay nalaman na din ng karamihan. Kaya tinawag na deodorant ang nilalagay sa kilikili. Pero kilala pa si Doran. Even Doran. Mahusay, original yan eh, no? Mahusay. No? Yung iba nga masipag din talaga, nag-effort eh. Sinulat lang yung title eh. Alamat na Santol. That's it. That's it. Buti pa si alamat ng chocolate eh. Si Choco ay na late. Kung dinugtungan niya lang ng onti yun eh. Kaya nabilad yung buto ng kakao. Naging chocolate. Ganda sa anong alamat ng manika eh. Maganda yung tema ng kwento niya. Ayoko basahin ng haba. Nagturuan magbasa. Binasa niya kanina yung Pares Overlord. Ito naman, alamat ng nagsasalitang kimera. Sa isang mundo na may alchemy at nasusunod ang law of equivalent exchange, may 5 taong gulang na masayahing bata na nagngangalang Nina Tucker. Si Nina ay isang batang puno ng sigla. Laging may ngiti sa kanyang muka at laging maririnig ang kanyang saya habang walang sawang naglalaro at nakikipaghabulan kasama ang kanyang mahal na asong si Alexander. Si Shaw Tucker ang kanyang ama. Kuya Ed, masakit. Sa huli, ang kimera na iyon ay si Nina at ang asong si Alexander. Bumalik yung bad trip memories, ah. So, nakakaiyak na episode. Pag real sa Alchemist yun.
Kung nga alam ng Alchemist, hindi ako Pag pinanood mo yan, Iyak ka. iiyak ka eh. Parang binild up nila yung masayahing bata. Nerd talaga yan. Pero bad trip yun. Yung episode na yun. nakakaiyak. Pag natatandaan ko yan Hindi ko alamat to Alamat ng pangit. Hindi ka. huwag yung problem. Binasa ko to, wala yung pangalan ko rito Alamat ng pangit. May isang isla na tinatawag na Isla Gandara, kung saan ang lahat ng mga kababaihan ay puro magaganda. Isang araw, nagpatawag ng pagpupulong ang reyna upang pag-usapan ng bagay-bagay. Bago mag-umpisa ang pagpupulong, pinapila ng reyna ang mga kababaihan at pumukaw sa kanyang atensyon ang isang babaeng kakaiba ang mukha. Nagsimulang magbilang ang reyna upang malaman ang kanyang pangalan. Sa gustuang malaman, isa-isa niyang binilang ang mga kababaihan. Nasa unahan, pang 1, pang 2, pang 3, hanggang makaabot ang bilang sa babaeng pumukaw sa kanyang atensyon. At ang babaeng ito ay pang 8. At dahil siya ay may kakaibang muka, napagdesisyonan ng reyna na tawagin siyang pang 8 or pangit. Pangit. Doon nagmula ang alamat ng pangit. Kakaiba yung mukha. Tawag- Bakit ka? Tawag dyan, Bakit? tadhana. Tadhana. Oo nga no. May karugtong to Kasi tinuloy nung reyna yung bilang dito Yung- Yung banda sa pinakadulo, maganda yung book niya. Haba. Siya yung pangtin. Ito ang alamat ng kay Mito. Noong unang panahon pa ng hapon, wala pang kikay, sabi ng nanay. Sayaw kikay, sayaw kikay. Ay, ibang alamat pala to. Noong unang panahon, may magkapit-bahay, si Jose at Mito. Bumisita si Juan kay Jose at may nakitang puno na tumutunog. Juan, Jose, anong puno yan? Jose, di ko alam, kay Mito yan. Ko lang nga yan Kasi nauna yung alamat ng santol. Kaya nung puno yan. Santol. Di ba may alamat ng santol dyan? Kaya pala wala nakasulat. Karugtong yan Pero ang tanong pala yun. Ayun yung kay Kay Lasingero. Inuwento niya lang nung lasing siya. Ano nangyari? Pati si alamat ng manyak. Hindi nga alamat yun Meron siyang nilagay sa taas for entertainment purposes only. Ang alamat ng No Limit Ang. Ito ay kwento ng alamat sa isang pinakasikat na nobela sa ating pambansang bayani na si Jose Rizal. Bagamat sa ating kaalaman, ang nobela ay natapos niya sa Europa noong 1887. Ang inspirasyon talaga nito ay nagsimula nung kabataan niya. Halos naman lahat tayo ay naging pilyo nung tayo ay bata pa. Hindi naiiba dito si Pepe. Isang araw nagpunta si Pepe sa Batis para pagmasdan ang mga naliligong kababaihan. Habang siya ay labis na natutuwa sa panonood, higit sa kanyang kaalaman ay meron na palang nakapansin sa kanya. Dahan-dahan lumapit sa kanyang likod at dinakip siya. Hinawakan para lumakap. Sobrang gulat niya ay nabigkas niya ang katagang No Limit Ang, na ang ibig sabihin ay sa wikang Latin ay huwag mo akong hawakan. Ito ay patunay na matalino na siya bata pa lamang. Ngunit si Pepe lang ang nakakaalam kung ano talaga ang kanyang naisigaw. Ang naisigaw talaga niya ay nahuli mi, Daniel. Paano talaga ibanggitin yung no limit ang yan No limit. Tayo Ganun pala yun? Di ba? Nalaman natin nung kabataan natin, ano tayo? Hindi pala tayo Pinoy. Ano tayo? Portuguese. Bakit? Sa atin Dati nung pinapagalitan kami, naglalaro kami nung kabataan namin, pagsabi ng lola ko, ano ba yan? Di ba tanghali tapat mo kayo mga lumabas? Mga Portuguese kayo? Okay, para sa next episode, mga
Mabagal ang wifi